Umuwi ka na, Luna. May bisita si Mama. Huwag kang gumawa ng eskandalo dito. Nakakahiya sa mga bisita. Iyon lamang ang sinabi ni Miguel bago niya padabog na isinara ang mabigat na pinto ng mansyon. Tila ba nagtataboy siya ng isang pulubi at hindi ng kanyang sariling asawa. Naiwan si Luna na nakaluhod sa sementadong kalsada habang ang malakas na ulan ay walang awang humahampas sa kanyang nanginginig na katawan. Ang lamig ng tubig ay tumatagos hanggang sa kanyang buto, ngunit wala itong binatbat sa lamig na nararamdaman ng kanyang puso. Kailangan lang naman niya ng kaunting halaga para maidala sa ospital ang kanyang inay Teresita. 5,000 piso. Iyon lang ang hinihingi niya kapalit ng ilang taong pagsisilbi niya sa pamilya De Vera bilang utusan, tagaluto, at asawa ng kanilang tagapagmana. Ngunit para sa kanila, ang halagang iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa buhay ng kanyang ina. Pilit na tumayo si Luna, ang kanyang mga tuhod ay gasgas at nanginginig. Wala na siyang oras para umiyak. Tumakbo siya pabalik sa sakayan ng jeep. Ang kanyang mga luha ay nakikipagpaligsahan sa patak ng ulan. Bawat hakbang ay mabigat. Tila hinihila siya ng putik pabalik, ngunit ang imahe ng kanyang ina na namimilipit sa sakit ang nagtutulak sa kanya upang magpatuloy. Nang makarating siya sa makipot na eskinita ng San Juan, kung saan siksikan ng mga barong-barong, naramdaman niya ang kakaibang bigat sa hangin. Walang ingay ng videoke, walang tawanan ng mga nag-iinuman. Napakatahimik ng paligid sa kabila ng bagyo. Pagliko niya sa kanto, nakita niya ang mga kapitbahay na nakatayo sa labas ng kanilang maliit na bahay. Nakayuko ang mga ito, umiiling. Nang hawiin niya ang kurtinang nagsisilbing pinto, bumungad sa kanya ang tanawing dumurog sa kanyang natitirang pag-asa. Nakatakip na ng puting kumot ang katawan ng kanyang inay Teresita. Napaluhod si Luna sa tabi ng kawayang papag. Hinawakan niya ang kamay ng ina, ang kamay na magaspang dahil sa paglalabandera, ang kamay na nagpalaki sa kanya kahit walang katuwang. Malamig na ito. Wala ng pulso. Ang mga luhang kanina pa pinipigil ni Luna ay bumulwak na parang dam na nawasak. Niyakap niya ang wala ng buhay na katawan ng ina at humagulgol ng walang humpay, isang tunog ng pagluluksa na pumunit sa katahimikan ng gabi. Kung sana ay may pera siya. Kung sana ay pinakinggan siya ni Miguel. Kung sana ay hindi siya naging sunod-sunuran. Ang mga sumunod na araw ay tila isang masamang panaginip na malabo at mabilis. Ang burol ay simple lamang, sa tulong ng abuloy ng mga kapitbahay. Dumating si Miguel noong huling gabi ng lamay. Hindi ito bumaba ng sasakyan. Ibinaba lamang nito ang bintana ng kanyang itim na SUV at nag-abot ng sobre sa isang tanod na tila diring-diri sa amoy ng estero. Ni hindi nito masilip ang mukha ng biyanan. Kinabukasan, isang malaking bulaklak ang dumating mula kay Doña Carmen. Napuno ng bulong-bulungan ang mga kapitbahay sa ganda nito. Ngunit nang basahin ni Luna ang nakasulat sa ribon, parang sinaksak muli ang kanyang puso. Deepest sympathy for the loss of Maria. Maria. Ni hindi man lang alam ni Doña Carmen ang pangalan ng kanyang ina. Teresita ang pangalan nito. Para sa mayayamang De Vera, ang mga tulad nila ay walang pangalan, walang mukha, at madaling palitan. Matapos ang libing, bumalik si Luna sa mansyon ng mga De Vera sa Makati. Wala siyang ibang mapupuntahan. Ang bahay nila sa San Juan ay gigibain na ng gobyerno sa susunod na buwan. Pagpasok niya sa pinto, hindi pakikiramay ang sumalubong sa kanya, kundi ang matalim na tingin ni Doña Carmen na nakaupo sa sofa habang nagpapapedi. "Oh, nandyan ka na pala," sabi ng Donya nang hindi tumitingin sa kanya. "Magpalit ka nga ng damit. Masyadong mainit sa mata yang itim. Malas yan sa negosyo. At pakilinis mo na rin ang sahig sa kusina. Natapunan ni Miguel ng wine kagabi. Ang lagkit na." Walang kumusta ka na. Walang nakikiramay ako. Trabaho agad. Pagsisilbi agad. Tumalima si Luna. Nagpalit siya ng uniforme at lumuhod sa sahig ng kusina.
Habang kinukuskus niya ang mantsa ng mamahaling alak, pumatak ang kanyang luha sa makintab na tiles. Ang alak na ito, na tinapon lang ni Miguel, ay mas mahal pa siguro sa gamot na sana'y nagligtas sa kanyang ina. Nang gabing iyon, sa maliit na kwarto sa tabi ng labahan kung saan siya pinapatulog, inilabas ni Luna ang nag-iisang bagay na nakuha niya mula sa gamit ng ina. Isang lumang notebook na puno ng mga recipe ng kakanin at ulam. Ito ang pamana ni Aling Teresita. Habang binubuklat niya ang mga pahina, isang piraso ng papel ang nahulog mula sa pahina ng paborito niyang kare-kare. Isang tiket ng loto. Luma na ito at lukot, pero may nakasulat sa likod gamit ang pamilyar na sulat kamay ng ina. Para sa kinabukasan ng anak ko, sana pala rin tayo. Napangiti ng mapait si Luna. Mahilig tumaya si inay kahit barya lang ang natitira, sa pag-asang balang araw ay makakaahon sila. Kinuha niya ang kanyang basag na cellphone at binuksan ng data. Wala naman siyang inaasahan. Gusto lang niyang tingnan ang huling taya ng ina bilang pag-alala. Hinanap niya ang resulta ng draw noong nakaraang linggo. Unang numero, tugma. Pangalawa, tugma. Pangatlo, tugma. Bumilis ang tibok ng puso ni Luna. Nanlamig ang kanyang mga daliri. Pang-apat, pang-lima. At ang huling numero, tugma. Binitawan ni Luna ang cellphone. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang mundo sa paligid niya ay tila tumigil sa pag-ikot. Walang hangin, walang tunog. Tumingin siya muli sa ticket, tapos sa screen ng cellphone. Grand Lotto Jackpot. Isang halaga na hindi niya kayang ubusin kahit 10 buhay pa ang meron siya. Dahan-dahan, ang gulat sa kanyang muka ay napalitan ng isang emosyon na matagal na niyang ibinaon. Galit. Tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang babaeng payat na laging nakayuko, laging humihingi ng tawad, laging nagmamakaawa. Ang babaeng hinayaan ng kanyang asawa na saraduhan siya ng pinto habang namamatay ang kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang lumang apron na nakasabit sa pinto. Ito ang simbolo ng kanyang pagiging alila sa bahay na ito. Ito ang kadena niya. Dinala niya ito sa lababo. Kumuha siya ng posporo. Sa liwanag ng apoy na unti-unting lumalamon sa tela, nakita ni Luna ang pagkatupok ng kanyang dating pagkatao. Ang usok ay humalo sa hangin. Dala ang pangako ng isang bagong simula. Wala na si Luna na martir. Bulong niya sa sarili, ang kanyang tinig ay matatag at puno ng yelo. Tapos na ang pagiging mabait. Sa labas ng bintana, tumigil na ang ulan. Ang bagyo ay lumipas na. Ngunit sa loob ng puso ni Luna, may isang mas malakas na unos ang paparating. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang magiging biktima. Kinabukasan, maagang nagising si Luna. Ang hangin ay may dalang lamig na tila yumayakap sa kanyang balat. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may bagong apoy na nag-uumpisang magningas. Mula sa ilalim ng kanyang unan, kinuha niya ang isang lumang calling card na halos burado na ang mga letra. Ito ang card na laging iniingatan ng kanyang inay Teresita sa loob ng lumang pitaka nito. Attorney Enzo Rivera, Public Attorney's Office. Naalala niya ang kwento ng ina. Si Enzo ang batang payat na estudyante ng abogasya noon na laging pinakakain ng kanyang ina ng libreng lugaw at adobo sa karinderya nila bago ito nalugi. Sabi ng inay, matalino ang batang ito at may mabuting puso. Nanginginig ang mga daliri ni Luna habang pinipindot ang numero sa kanyang lumang cellphone. Bawat tunog ng keypad ay tila hudyat ng pagbabago sa kanyang kapalaran. Ilang sandali lamang ay sumagot ang kabilang linya. Ang boses ng lalaki ay malalim, formal, ngunit may bahid ng pag-aalala. Agad silang nagkasundo na magkita. Hindi sa mamahaling kapihan sa Makati kung saan baka may makakita sa kanila, kundi sa isang simpleng karinderya sa Quiapo, malayo sa mapanghusgang mata ng mga kakilala ng mga De Vera. Pagdating ni Luna sa tagpuan, nakaupo na doon si Enzo. Nakasuot ito ng simpleng polo barong, ngunit hindi maitatago ang tindig ng isang taong
May pinag-aralan at kumpiyansa. Nang magtama ang kanilang paningin, nakita ni Luna ang pagkabigla sa mga mata ng binata. Tumayo si Enzo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa mukha ni Luna. Tinitigan niya ang nangingitim na ilalim ng mga mata nito, ang kanyang namumutlang labi, at ang kapayatan na tila ba hinihigop ng kanyang maluwag na damit. Luna, mahinang sambit ni Enzo. Ang tinig ay puno ng di maipaliwanag na lungkot. God, anong ginawa nila sa'yo? Umupo si Luna sa tapat niya. Pilit na ngumiti kahit na ang totoo ay gusto niyang umiyak sa harap ng pamilyar na mukha. Inilabas niya ang tiket ng loto at dahan-dahang itinulak ito sa ibabaw ng lamesa papunta kay Enzo. Kinuha ito ni Enzo. Saglit itong natahimik habang sinusuri ang papel. Nang mapagtanto niya kung ano ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa paligid bago muling ibinalik ang tingin kay Luna. Masinsinan at seryoso. Alam mo ba kung magkano ito, Luna? Ito ang susi mo sa kalayaan. Bulong ni Enzo. Pwede kitang tulungan na makuha ito nang hindi nalalaman ng asawa mo. Pagkatapos, pwede ka nang umalis. Pwede ka nang magsimula ulit malayo sa kanila. Umiling si Luna. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot, ngayon ay may talim na hindi pa nakikita ni Enzo noon. Hindi ko lang gustong umalis, Enzo. Sagot ni Luna. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Gusto kong maramdaman nila ang mawalan. Gusto kong maranasan nila ang bawat patak ng luha na iniyak ko at ng inay ko. Napabuntong hininga si Enzo. Sumandal ito sa upuan at tila naglakbay ang isip sa nakaraan. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas, noong siya ay isang gutom na estudyante na walang pambili ng libro, at ang tanging nagpapalakas sa kanya ay ang mainit na adobo ni Aling Teresita at ang mga ngiti ng batang si Luna na noon ay nag-aaral pa sa high school. Noong nag-aaral pa ako, ang nanay mo lang ang naniwala sa akin nung tinalikuran ako ng pamilya ko. Malambot na sabi ni Enzo. Inilabas niya ang kanyang panyo at marahang pinunasan ang mantsa ng uling sa pisngi ni Luna. Isang bakas mula sa pagluluto kaninang umaga. Ang kanyang haplos ay banayad, magaan, at puno ng respeto. Isang bagay na matagal nang hindi nararamdaman ni Luna mula sa kanyang asawa. Natigilan si Luna sa haplos na yon. Naramdaman niya ang init ng palad ni Enzo na tila tumutunaw sa yelo na bumabalot sa kanyang puso. May utang na loob ako kay Tita Teresita, patuloy ni Enzo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. At babayaran ko yon sa pamamagitan ng pagprotekta sa iyo. Kung ito ang gusto mo, Luna, sasamahan kita kahit sa impyerno pa. Inayos ni Enzo ang kanyang sarili at naging professional muli ang kanyang anyo, bagamat naroon pa rin ang init sa kanyang mga mata. Inilabas niya ang ilang dokumento mula sa kanyang bag. May kailangan kang malaman, panimula ni Enzo. Matagal ko nang minamanmanan ang mga negosyo ng De Vera dahil sa mga kaso ng labor dispute. Luna, lubog sila sa utang. Ang mansyon, ang kumpanya, lahat ay nakasangla. Napahawak si Luna sa gilid ng mesa. Akala niya ay makapangyarihan ang pamilya ng kanyang asawa. Ngunit isa pala itong kastilyong buhangin. Si Doña Carmen, pagpapatuloy ni Enzo, ang boses ay humina upang sila lamang ang makarinig. Ay desperadong naghahanap ng private investor para bilhin ang utang nila bago ito ilit ng bangko sa susunod na buwan. Kung hindi sila makakabayad, mawawala sa kanila ang lahat. Tumingin si Enzo ng diretso sa mga mata ni Luna. Isang tanong ang nabuo sa hangin na hindi na kailangang bigkasin pa. Naintindihan agad ni Luna ang ibig sabihin ng abogado. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang mapanganib na ideya. Isang pagkakataon na baliktarin ang mundo. Gawin mo, Enzo, utos ni Luna. Ang kanyang tinig ay wala ng bahid ng pagdadalawang isip.
Gamitin mo ang pera. Bilhin mo ang utang nila. Ako ang magiging may-ari ng buhay nila nang hindi nila nalalaman. Tumango si Enzo. May halong pagkamangha at takot para sa babaeng nasa harap niya. Iniligpit niya ang tiket ng loto at inilagay ito sa loob ng kanyang jacket. Malapit sa kanyang puso, tila nangangakong iingatan ito higit sa kanyang buhay. Simula sa araw na ito, sabi ni Enzo, ikaw na ang boss ko. At sila ay mga daga na lamang sa loob ng iyong bitag. Bago sila maghiwalay, iniabot ni Enzo kay Luna ang isang bagong cellphone at isang envelope na naglalaman ng mga papeles ng bangko. Ang mga papeles na magpapatunay na ang utang ng mga De Vera ay nabili na ng isang misteryosong kumpanya. Pag-uwi ni Luna sa mansyon, bitbit niya ang bigat ng sikretong ito. Pagpasok niya sa kusina, nakita niya si Miguel na nakaupo sa lamesa, mukhang balisa habang may kausap sa telepono. Oo, alam ko. Gagawa ako ng paraan. Bulong ni Miguel. Sabay baba ng telepono nang makita siyang pumasok. Hindi na nagtanong si Luna kung sino si R. Hindi na mahalaga. Nilagpasan niya ang asawa at dumiretso sa paghahanda ng hapunan. Sa kanyang isip, nakikita na niya ang mga tanikala na unti-unting pumupulupot sa leeg ng mga taong umapi sa kanya. Ang laro ay nagsimula na. Bumalik si Luna sa kanyang nakasanayang mundo. Ngunit hindi na siya ang dating Luna na parang basahan na tinatapak-tapakan. Sa panlabas, siya pa rin ang tahimik na asawa na gumigising bago sumikat ang araw upang ipaghanda ng kape ang kanyang biyenan. Ngunit sa loob, siya na ang nagmamay-ari ng entablado kung saan gumagalaw ang mga puppet na dati ay kumokontrol sa kanyang buhay. Dala-dala ang isang pilak na bandeja, maingat na pumasok si Luna sa kwarto ni Doña Carmen. Ang amoy ng mamahaling pabango ng matanda ay humalo sa amoy ng bagong timplang kapeng barako. Lumikha ng matinis na tunog ang pagtama ng porselanang tasa sa platito nang ibaba ito ni Luna sa bedside table. Nagising ang Donya, ang mukha ay puno ng iritasyon habang tinatanggal ang kanyang eye mask. Kinuha ni Doña Carmen ang tasa at sumimsim. Agad na kumunot ang noo nito at padabog na ibinalik ang tasa sa platito. Dahilan upang tumapon ang mainit na likido sa mamahaling mantel. Ano ba ito, Luna? Ang pait! Bulyaw ng matanda. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayaw ko ng mapait sa umaga? Gusto mo ba akong patayin sa diabetes? Sa dami ng asukal na ilalagay ko? O gusto mo akong atakihin sa puso sa pait? Dati, manginginig si Luna sa takot at magmamakaawa ng tawad. Dati, ang bawat sigaw ay parang latigo sa kanyang pagkatao. Ngunit ngayon, habang nakatungo siya bilang tanda ng paggalang, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na hindi nakikita ng Donya. Paumanhin po, Mama. Mahinahong sagot ni Luna. Papalitan ko po agad. Kinuha niya ang tasa. Sa kanyang isipan, naisip niya na ang pait ng kapeng iyon ay wala pa sa kalingkingan ng pait na ipinalunok ng pamilyang ito sa kanya at sa kanyang ina. Nang gabing iyon sa hapagkainan, tahimik na nagsisilbi si Luna habang nag-uusap ang mag-ina. Ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Ang dating mayabang na boses ni Miguel ay napalitan ng panginginig. Ma, hindi natin kilala ang investor na ito, sabi ni Miguel habang pinaglalaruan ang pagkain sa kanyang plato. Bigla na lang binili ng Zenith Holdings ang lahat ng utang natin sa bangko. Hawak na nila tayo sa leeg. Kapag nagdemand sila ng payment at wala tayong maibigay, kukunin nila ang kumpanya. Kukunin nila ang bahay na ito. Tahimik na nagsali ng tubig si Luna sa baso ni Miguel. Napansin niya ang pamamawis ng noo ng asawa. Ang kamay na dati ay matatag na humahawak ng pera ay nanginginig na ngayon sa takot na mawalan. Huwag kang praning, Miguel, sagot ni Doña Carmen, bagamat halata sa tono nito ang kaba na pilit niyang itinatago sa likod ng pagtataray. Negosyante rin sila. Madadadaan sa usapan niyan.
I-invite ko ang representative nila sa charity ball. Alam mo naman ang charm ko at ang pangalan ng mga De Vera ay may bigat pa rin sa lipunan. Muntik nang matawa si Luna nang marinig iyon. Ang bigat na tinutukoy ng biyenan ay ang bigat ng utang na ngayon ay siya na ang may hawak. Siya ang Zenith Holdings. Siya ang multo sa kanilang hapagkainan, naglalagay ng pagkain sa kanilang plato habang hawak ang kanilang kapalaran. Matapos ang hapunan, nagpaalam si Luna na maglalaba. Dumiretso siya sa dirty kitchen sa likod ng bahay. Siguradong tulog na ang mga kasambahay. Mula sa sako ng bigas, kinapa niya ang bagong iPhone na ibinigay ni Enzo. Umilaw ang screen at bumungad ang mensahe mula sa abogado. Enzo, na-freeze na natin ang assets ng construction firm nila. Bukas, matatanggap na nila ang notice. Kumain ka na ba? Huwag mong pabayaan ang sarili mo, Luna. Please. Napahawak si Luna sa kanyang dibdib. Sa gitna ng malamig na digmaang ito, ang pag-aalala ni Enzo ay tila isang mainit na kumot sa tag-ulan. Hindi sanay si Luna na tinatanong kung kumain na siya. Sanay siya na siya ang nagtatanong, siya ang nag-aasikaso, at siya ang huling kumakain ng mga tira-tira. Nagtipo ng luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa damdamin ng pagiging mahalaga. Nag-type siya ng maikling sagot. Luna, ayos lang ako. Salamat, Enzo. Ituloy mo ang plano. Mabilis niyang itinago ang telepono nang makarinig siya ng mga yapak. Pumasok si Miguel sa kusina, mukhang pagod at problemado. Natigilan ito nang makita si Luna na nakatayo sa dilim. Luna? Tawag ni Miguel. Lumapit ito ng kaunti. Bakit gising ka pa? May tinatapos lang, maikling sagot ni Luna. Hindi siya tumingin sa mata nito. Humakbang papalapit si Miguel. Hinawakan nito ang balikat ni Luna. Dati, ang hawak na ito ay nagpapakilig sa kanya, nagbibigay ng pag-asa na baka mahal pa rin siya nito. Ngayon, ang pakiramdam ay tila hinahawakan siya ng isang estranghero. Parang ang layo mo na, bulong ni Miguel. Tinitigan niya ang asawa, hinahanap ang dating Luna na laging sabik sa kanyang atensyon, ang Luna na laging umiiyak at nagmamakaawa para sa kaunting oras. Pero wala na yon. Ang babaeng nasa harap niya ay kalmado, malamig, at tila hindi na natitinag. Pagod lang ako, Miguel, sagot ni Luna, at marahan niyang inalis ang kamay ng asawa sa kanyang balikat. Tinalikuran niya ito at nagkunwaring naghuhugas ng baso. Naiwan si Miguel na nakatayo, nalilito. Ang katahimikan ni Luna ay mas nakakabingi kaysa sa kanyang mga dating reklamo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Miguel ang takot na baka hindi na niya kilala ang babaeng kasama niya sa bahay. Kinabukasan ng hapon, habang naglilinis si Luna ng sala, nakita niya si Doña Carmen na natutulog sa sofa. Mahigpit ang hawak ng matanda sa kanyang rosaryo. Tila ba ang mga butil nito ang magliligtas sa kanya mula sa paparating na bagyo. Tumigil si Luna sa pagwawalis. Pinagmasdan niya ang mahimbing na tulog ng kanyang biyenan. Ito ang mukha ng babaeng tumawag sa kanyang ina na walang kwenta. Ito ang babaeng nagtaboy sa kanila sa ulan. Nagdarasal ka sa Diyos na hindi mo naman kinatatakutan. Isip-isip ni Luna. Dahil kung may takot ka sa Diyos, hindi mo aapakan ang mga maliliit. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Luna. Isang ngiti na puno ng pait at kapangyarihan. Siya ang magiging karma na hindi nakita ng Donya sa kanyang mga panalangin. Habang paalis si Luna, hindi niya napansin na ang mayordoma, si Manang Fe, ay nakasilip mula sa gilid ng pasilyo. Nakita ng matandang katulong ang kislap ng mamahaling singsing na suot ni Luna sa hinlalaki. Isang regalo mula sa kanyang ina noon na akala ng lahat ay peke, pero ngayon ay kumikislap sa kakaibang tapang. At higit sa lahat, nakita ni Manang Fe ang cellphone na nakaumbok sa bulsa ng duster ni Luna, isang bagay na hindi dapat mayroon ang isang hamak na utusan. Kinagabihan, bago matulog, isang sobre ang iniwan sa ibabaw ng tokador ni Doña Carmen.
Walang pangalan ang nagpadala. Nang buksan ito ng Donya, nanginig ang kanyang mga kamay. Sa loob ay isang kopya ng bank transaction na nagpapakita ng paglilipat niya ng pondo ng charity papunta sa personal account ni Miguel. Bumagsak ang papel sa sahig. Namutla si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang tinitingnan ang madilim na pasilyo ng kanyang sariling mansyon. May nakakaalam, may ahas sa loob ng kanyang paraiso at hindi niya alam kung kailan ito tutuklaw. Ang hapag-kainan ng mga divera ay napapalamutian ng mga mamahaling kristal at pilak na kumikislap sa ilalim ng grand chandelier. Ngunit sa paningin ni Luna, ang karangyaang ito ay tila isang magandang kulungan lamang. Nakatayo siya sa gilid, suot ang kanyang puting uniforme habang pinapanood ang panibagong palabas na inurasan ni Doña Carmen. Ang bisita ngayong gabi ay si Rachel, ang dating kasintahan ni Miguel. Siya ang babaeng laging bukang bibig ni Doña Carmen, mayaman, edukada, at galing sa tamang pamilya. Nakasuot si Rachel ng isang pulang dress na halos kasing kulay ng alak na iniinom nito, at ang bawat halakhak niya ay tila patalim na humihiwa sa katahimikan ni Luna. "You know, Miguel," malanding sabi ni Rachel habang hinahawakan ng braso ng lalaki, "I was really hoping you'd attend the polo match last weekend. Ang daming naghahanap sa'yo. Everyone misses the old Miguel." Napayuko si Miguel, tila nahihiya ngunit may bahid ng lugod sa atensyong ibinibigay sa kanya. Hindi siya tumingin kay Luna. Para bang sa presensya ni Rachel, lalong naging invisible ang kanyang asawa. "Hayaan mo, Hija," singit ni Doña Carmen. Ang boses ay puno ng tamis na nakakasulasok. Babalik na si Miguel sa social circle. Masyado lang siyang naging abala sa mga domestic problems. Sinadya ng Donya na sulyapan si Luna nang sabihin niya ang salitang problems. Lumapit si Luna upang lagyan ng tubig ang baso ni Rachel. Ito ang trabaho niya, ang maging anino, ang magsilbi. Ngunit sa paglapit niya, biglang ginalaw ni Rachel ang kanyang siko. Tumama ito sa pitzel na hawak ni Luna. Nawalan ng balanse ang pitzel at tumapon ang laman nito sa lamesa. Ngunit mas mabilis ang kamay ni Rachel. Sinadya nitong tabigin ang kanyang sariling baso ng red wine upang matapon ito diretso sa puting uniforme ni Luna. Ang mantsa ng alak ay mabilis na kumalat sa dibdib ni Luna na parang sariwang sugat na dumudugo. "Oh my God!" tili ni Rachel na may halong pekeng gulat. "Look what you did! Napaka-clumsy mo naman. Miguel, saan niyo ba napulot ang katulong na ito? She ruined the mood." Natahimik ang buong silid. Hinihintay ni Luna na magsalita si Miguel. Hinihintay niyang ipagtanggol siya nito. Sabihing asawa niya ito at hindi katulong. Hinihintay niyang sabihin nito na si Rachel ang may kasalanan. Ngunit nanatiling tahimik si Miguel. Yumuko lamang ito at uminom ng tubig. Iniiwasan ang tingin ng asawa. Ang katahimikang iyon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ito ang huling patunay na kailangan ni Luna. Sa bahay na ito, wala siyang kakampi. Si Doña Carmen ay ngumisi. "Ay naku, Luna, magpalit ka nga. Nakakahiya ka sa bisita." Sa halip na umiyak o magmakaawa ng tawad gaya ng dati, huminga ng malalim si Luna. Itinaas niya ang kanyang noo. Ang mga aral na itinuro sa kanya ni Enzo nitong mga nakaraang gabi ay pumasok sa kanyang isipan. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Rachel. Wala nang takot. Wala nang hiya. "I apologize for the mess," sabi ni Luna sa isang malinaw at perpektong Ingles. Ang kanyang diction ay kasing pino ng mga aristokrata. "However, red wine stains can be washed off easily, but bad manners disguised as accidents, that leaves a permanent mark on one's character." Nalaglag ang panga ni Rachel. Nabitawan ni Doña Carmen ang kanyang tinidor. Maging si Miguel ay napatingin sa asawa na tila nakakita ng multo. Hindi nila alam na marunong mag-Ingles ng ganito ka-fluent si Luna. Hindi nila alam
na ang probinsyanang ito ay nag-aaral gabi-gabi. Bago pa makasagot ang sinuman, tumunog ang doorbell. Ang matinis na tunog ay bumasag sa tensyon. Ilang sandali pa, pumasok ang mayordoma, mukhang ninenerbiyos. Senyora, nandito po ang abogado ng Zenith Holdings, si Attorney Rivera. Pumasok si Enzo sa dining room. Ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa silid. Nakasuot siya ng itim na suit na lalong nagpatikas sa kanyang tindig. Seryoso ang kanyang mukha, ngunit nang dumako ang tingin niya kay Luna at makita ang mantsa ng alak sa damit nito at ang panginginig ng mga kamay nito, nagdilim ang kanyang paningin. Ang kanyang panga ay umigting sa pinipigil na galit. Attorney Rivera! Agad na tumayo si Doña Carmen. Binago ang anyo mula sa mataray na biyenan tungo sa isang maamong tupa. Please join us. Pasensya na sa gulo, ang katulong kasi namin ay medyo tatanga-tanga. Hindi pinansin ni Enzo ang kamay na inaabot ni Doña Carmen. Nanatili ang kanyang mata kay Luna ng isang saglit, isang tingin na nagsasabing, nandito ako, sasagipin kita. I'm here strictly for business, Doña Carmen. Malamig na sabi ni Enzo. Ang boses niya ay may talim. My client is concerned about the financial mismanagement of this household and seeing how you treat your staff, I begin to understand why this house is falling apart. Chaos breeds bankruptcy. Namutla si Doña Carmen. Napahiya si Rachel. You! Baling ni Enzo kay Luna. Ang boses ay biglang lumambot, bagamat formal pa rin. Please lead me to the study room. I need to review some documents immediately. Tumalima si Luna. Sinundan niya si Enzo palabas ng dining room. Iniiwan ng tatlong tao na tulala at napahiya sa sarili nilang pamamahay. Habang naglalakad sila sa madilim na pasilyo patungo sa library, naramdaman ni Luna ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang adrenaline ay humuhupa na at pinapalitan ito ng pagod. Nang makapasok sila sa library at maisara ang pinto, agad na lumapit si Enzo kay Luna. Nawala ang pagiging abogado. Ang natira ay ang lalaking nag-aalala. Luna, bulong niya. Hinawakan niya ang kamay ni Luna na may mantsa pa ng alak. Kinuha niya ang kanyang panyo at dahan-dahang dinampi ito sa damit ng babae. Sinaktan ka ba nila? Sabihin mo lang at tatapusin ko na ang larong ito ngayon din. Kukunin natin ang bahay na ito bukas na bukas. Umiling si Luna. Ang kanyang mga mata ay nagtubig. Tinitigan niya si Enzo, ang lalaking handang sunugin ang mundo para sa kanya. Sa madilim na silid na yon, kung saan tanging ang liwanag ng buwan ang tumatanglaw, naramdaman ni Luna ang isang uri ng kilig na hindi niya naranasan kay Miguel. Ito ay kilig na may halong seguridad. Kaya ko pa, Enzo, sagot ni Luna. Ang boses ay nanginginig. Pero salamat. Salamat sa pagtatanggol sa akin. Hindi binitawan ni Enzo ang kanyang kamay. Hinaplos niya ang palad ni Luna gamit ang kanyang hinlalaki, isang mainit at nakakapasong haplos. Napakalapit ng kanilang mga mukha. Amoy ni Luna ang pabango ni Enzo, amoy ng ulan at lumang libro. You deserve better than this, Luna. Bulong ni Enzo. Ang kanyang tinig ay garalgal sa pinipigil na damdamin. You deserve to be a queen, not a servant in your own life. Gusto siyang yakapin ni Luna. Gusto niyang isandal ang kanyang ulo sa dibdib nito at kalimutan ng lahat. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Dahan-dahan, may lungkot sa kanyang mga mata. Inalis niya ang kanyang kamay. Malapit na, Enzo. Konting tiis na lang, sabi niya. Tumango si Enzo, bagamat labag sa loob. Aalis na ako. Pero tandaan mo, isang tawag mo lang, babalik ako. Lumabas si Enzo sa library. Naiwan si Luna sa dilim. Hawak ang panyong ibinigay nito. Dinampi niya ito sa kanyang pisngi, ninanamnamang init na naiwan doon. Sa labas ng mansyon, sumakay si Enzo sa kanyang kotse. Hindi niya agad pinaandar ang makina. Nakatingin siya sa bintana ng library,
naghihintay, nagbabantay. Sa di kalayuan, sa bintana ng kwarto sa itaas, hinawi ni Miguel ang kurtina. Nakita niya ang sasakyan ni Enzo na nakaparada sa dilim. Nakita niya kung paano ito nagtagal bago umalis. Kumuyom ang kamao ni Miguel. Isang kakaibang selos ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi dahil mahal niya si Luna, kundi dahil pakiramdam niya ay may inaagaw na pag-aari sa kanya. Bakit ganoon makatingin ang abogado sa kanyang asawa? At bakit parang ibang babae ang nakita niya kanina sa dining room? Ang babae sa dilim ay hindi na ang Luna na kilala niya. At sa kauna-unahang pagkakataon, natakot si Miguel sa kung ano ang kaya nitong gawin. Ang opisina ni Miguel sa loob ng mansyon ay amoy tabako at lumang katad. Dito madalas nagaganap ang mga desisyong nagpapayaman sa pamilya de Vera. At dito rin nagaganap ang mga kasunduang tumatapak sa karapatan ng iba. Ngunit ngayong gabi, ang silid na ito ay magiging saksi sa kanilang sariling pagbagsak. Nakatayo si Luna sa gilid, tahimik na nagsasali ng kape sa mga tasa, habang inilalatag ni Enzo ang mga dokumento sa ibabaw ng mahogany na lamesa. Ang bawat pahina ay naglalaman ng isang pangako ng mabilis na yaman, isang investment opportunity sa isang high-end subdivision sa Cavite na sa katotohanan ay hindi naman nag-e-exist. Ito ang pain. This is a limited offer, Doña Carmen. Seryosong paliwanag ni Enzo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagmamadali. Ang kliyente ko, ang Zenith Holdings, ay naghahanap ng local partner. Ang projected return of investment ay triple sa loob lamang ng 3 buwan, pero kailangan ng cash infusion ngayon din. Nakita ni Luna ang kislap sa mga mata ng kanyang biyenan. Ito ang kislap ng kasakiman na matagal na niyang kilala. Ito ang parehong tingin na ibinigay nito noong tinanggihan nito ang hiling ni Luna na tulong para sa kanyang ina dahil mas mahalaga ang pera kaysa sa buhay ng tao. Triple? Halos pabulong na tanong ni Doña Carmen. Tumingin siya kay Miguel. Miguel, this is it. Ito ang sagot sa cash flow problems natin. Kapag nakuha natin ang kita dito, mababayaran natin lahat ng utang at may sobra pa. Nag-aalangan si Miguel. Hawak nito ang mamahaling ballpen. Pinag-iikot ito sa kanyang mga daliri. Ang pawis sa kanyang noo ay nagpapahiwatig ng kanyang kaba. Pero ma, ang laki ng ilalabas natin. Gagalawin natin ang pension fund ng mga empleyado ng pabrika. Illegal yon. Kapag nalaman ng board, sino ang makakaalam kung maibabalik din natin agad? Putol ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay matigas, mapilit. Huwag kang duwag, Miguel. Ang mga de Vera ay hindi duwag. Habang nagtatalo sila, lumapit si Luna upang kunin ang mga walang laman na tasa. Sinadya niyang bagalan ng kilos. Tumingin siya kay Miguel at sa isang saglit, nanaig ang kanyang dating pagkatao. Ang asawang nagmamahal pa rin kahit papaano. Miguel, mahinang sambit ni Luna, napatingin ang lahat sa kanya. Masyadong malaki ang ilalabas ninyo, sabi ni Luna, nakayuko. Baka mas mabuting pag-aralan muna. Parang may mali. Isang babala. Isang huling pagkakataon na ibinigay ni Luna dahil sa natitirang awa. Ngunit sa halip na makinig, tumawa ng mapakla si Miguel, ang tawa na puno ng panghahamak. Luna, please, iritableng sagot ni Miguel. Ano ba ang alam mo sa business? Hanggang kusina ka lang. Huwag mong pakialaman ang usapan ng mga matatalino. Doon ka na nga. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Luna. Ngunit sa halip na magdulot ng sakit, nagdulot ito ng kalinawan. Nawala ang huling butil ng awa. Kung gusto nilang tumalon sa bangin, hindi na niya sila pipigilan. Tumalikod si Luna at naglakad palabas. Bago siya tuluyang makalabas ng pinto, nagtama ang paningin nila ni Enzo. Bahagyang tumango ang abogado. Ang mensahe ay malinaw. Hayaan mo sila.
Dumiretso si Luna sa kwarto upang ihanda ang isusuot ni Miguel para sa signing ceremony bukas. Kinuha niya ang plansa. Habang pinapadaanan niya ng mainit na bakal ang puting polo ni Miguel, ramdam niya ang init na sumisingaw mula sa tela. Dahan-dahan, mariin. Ang bawat hagod ng plansa ay tila pagpapatag sa kanyang desisyon. Pinanood niya ang usok na tumataas. Para niyang pinaplansa ang gusot ng kanyang nakaraan. Inaayos niya ang damit ng lalaking papatay sa sarili nitong kinabukasan. Sobrang linis, sobrang tuwid, walang bahid ng dumi. Katulad ng konsensya ni Luna. Habang abala siya, pumasok si Rachel sa kwarto ng walang katok. May kausap ito sa telepono at tila hindi napansin si Luna sa sulok. "Yes, I know." Pabulong na sigaw ni Rachel sa telepono. Pipirma siya bukas. Once makuha ko ang share ko sa kita ng investment na, yan babayaran kita. Manahimik ka lang. Akala mo ba madaling magpanggap na mahal ko ang loser na yon? He's broke. Pero kapag pumasok ang deal na ito, makakaahon din ako. Binaba ni Rachel ang telepono at napahalakhak ng mahina. Nang humarap siya, nagulat siya nang makita si Luna na nakatayo. Hawak ang plansa. Saglit na namutla si Rachel, ngunit agad ding nakabawi. Tinaasan niya ng kilay si Luna. "Wala kang narinig. Naiintindihan mo? At kahit magsumbong ka, sino ang maniniwala sa'yo? Isa ka lang katulong na pinakasalan dahil sa awa." Tinitigan siya ni Luna. Sa loob-loob niya, gusto niyang matawa. Ang akala ni Rachel ay mayaman pa si Miguel. Ang hindi niya alam, ang perang habol niya ay ang mismong perang magpapabagsak sa kanila. 2 ahas na nagtutuklawan sa isang hawla. "Wala akong narinig, Ma'am Rachel," sagot ni Luna nang walang emosyon. Tapos na po ang damit ni Sir Miguel. Kinabukasan dumating ang takdang oras. Nasa conference room sila ng kumpanya. Nandoon si Doña Carmen, si Miguel, si Rachel na nakakapit sa braso ni Miguel at si Enzo. Si Luna ay nasa gilid, nagsisilbi ng tubig. "Ito na ang mga dokumento," sabi ni Enzo, inilalapag ang makapal na folder. "Once you sign this, the funds from your employee pension and the collateral on the mansion will be transferred to the Zenith Holdings escrow account immediately." Kinuha ni Miguel ang ballpen. Nanginginig ang kanyang kamay. Tumingin siya kay Doña Carmen na tumango bilang pag-uudyok. Tumingin siya kay Rachel na bumulong ng, "Do it for us, honey." At sa huli, tumingin siya kay Luna. Wala siyang nakitang emosyon sa mukha ng asawa. Blanko. Idinikit ni Miguel ang dulo ng ballpen sa papel. Ang tinta ay dumaloy, bumubuo sa kanyang lagda. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay isang pako sa kabaong ng kanilang yaman. Natapos na. Kinuha ni Enzo ang folder. "Salamat, Mr. De Vera. I will verify the transfer now." Naglabas ng cellphone si Enzo at nagtap ng ilang beses. Ilang sandali pa, tumunog ang phone ni Miguel. Isang notification mula sa bangko. "Transfer successful," basa ni Miguel. Napangiti siya ng maluwag. Sa wakas, mayaman na ulit tayo. Nagdiwang sila. Nagyakapan si Doña Carmen at Rachel. Nagbukas sila ng champagne. Samantala, lumapit si Enzo kay Luna habang nagliligpit ito ng mga baso. "It's done," bulong ni Enzo. "Ang pera ay nasa account mo na, Luna. At ang lupa na binili nila? Lupa iyon na pagmamay-ari ng gobyerno at hindi pwedeng tayuan ng kahit ano. Wala itong halaga." Hindi ngumiti si Luna. Tiningnan niya ang pamilyang nagdiriwang sa kabilang dulo ng mesa. Hindi nila alam na ang iniinom nilang champagne ay ang huling patak ng kanilang karangyaan. "Umuwi ka na, Enzo," sabi ni Luna ng mahina. "Magkikita tayo sa safe house mamaya." Habang palabas si Enzo, binuksan niya ang kanyang wallet para ibalik ang kanyang ID. Sa loob ng wallet, sa isang tagong lalagyan, sumilip ang isang lumang litrato. Isang stolen shot ng isang babaeng estudyante na nakaupo sa ilalim ng puno, nagbabasa ng libro habang kumakain ng banana Q. Si Luna iyon, 10 taon na ang nakakaraan, ang babaeng matagal na niyang minamahal sa malayo.
Babalikan kita, Luna. Pangako ni Enzo sa hangin bago sumakay sa elevator. Naiwan si Luna sa silid kasama ang mga De Vera. Biglang tumunog ng malakas ang telepono sa opisina. Ang tunog ay matinis at mapilit, pumuputol sa tawanan. Sinagot ito ni Miguel. Hello! Yes, this is Miguel De Vera. Unti-unting nawala ang nangiti sa labi ni Miguel. Namutla siya na parang papel. Ang baso ng champagne ay dumulas sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig. Ang bubog ay kumalat, kasabay ng pagbagsak ng kanyang mundo. Anong ibig mong sabihin na frozen ang lahat ng assets? Garalgal na tanong ni Miguel sa telepono. Anong ibig mong sabihin na under investigation kami for embezzlement dahil nawawala ang pondo ng mga empleyado? Napatingin si Doña Carmen sa anak. Ang takot ay gumagapang sa kanyang mukha. Sa sulok, tahimik na pinupulot ni Luna ang mga bubog. Ang bawat piraso ay sumasalamin sa pagkawasak ng pamilyang De Vera. Ang bitag ay sumara na at wala nang kawala. Ang mansyon ng mga De Vera ay naging isang pugad ng kaguluhan. Sa labas ng matatayog na gate, ang mga mamamahayag at mga galit na empleyado ay nagkumpol-kumpol. Ang kanilang mga sigaw ay parang mga alon na humahampas sa pader ng kastilyo. Sa loob, ang hangin ay puno ng tensyon at takot. Ang telepono ay walang tigil sa pag-iilaw. Nagbabadya ng panibagong masamang balita mula sa mga bangko at abogado. Sa gitna ng unos na ito, si Miguel ay parang isang hayop na nakulong. Pabalik-balik siya ng lakad sa kwarto, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hinala. Paano nalaman ng Zenith Holdings ang tungkol sa pondo ng mga empleyado? Paano nalaman ng pulisya ang tungkol sa mga pekeng transaksyon? May nagtraidor sa kanila. May ahas sa loob ng bahay. Nagsimulang maghalungkat si Miguel ng mga gamit. Binuksan niya ang mga drawer, itinapon ang mga damit ni Luna sa sahig. Hinahanap niya ang kahit anong ebidensya ng pakikipagsabwatan. Sa ilalim ng tumpok ng mga lumang pambahay ni Luna, may nahulog na isang maliit na papel. Isang resibo. Pinulot ito ni Miguel at binasa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay resibo mula sa isang mamahaling French restaurant sa Makati. Isang lugar na hindi kailanman mapupuntahan ng isang katulong o ng isang asawang tinitipid niya sa allowance. Ang petsa ay noong nakaraang linggo. Kumuyom ang kamao ni Miguel. Nilamukos niya ang papel. Ang hinala ay naging isang mapait na katiyakan. Samantala, naramdaman ni Luna ang panganib. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mabilis sa kanyang dibdib nang marinig niya ang pagdadabog ni Miguel sa itaas. Alam niyang oras na, hindi na siya ligtas dito. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, tumakbo si Luna palabas ng kitchen door. Wala siyang dalang payong, tanging ang kanyang sarili at ang kanyang tapang. Ang tubig ulan ay malamig at matalim, sumasabay sa hangin na tila tumutulak sa kanya palayo. Nadulas siya sa maputik na daan palabas ng subdivision. Sumadsad ang kanyang tuhod sa semento at humalo ang dugo sa putik at ulan. Ngunit hindi siya tumigil. Ang sakit ng kanyang katawan ay wala kumpara sa takot na mahuli siya at hindi matapos ang kanyang misyon. Sa isang madilim na kanto, isang itim na sasakyan ang huminto. Bumukas ang pinto at lumabas si Enzo. May dalang payong, ngunit binitawan niya ito nang makita ang kalagayan ni Luna. Binuhat siya ni Enzo pasakay sa sasakyan. Walang salita. Tanging ang mabibigat na hininga ng dalawang taong nagtatago sa mundo. Dinala siya ni Enzo sa kanyang kondo, isang ligtas na lugar na malayo sa gulo ng Makati. Ang loob ay tahimik, mainit at amoy peppermint. Dito, ang ingay ng mundo ay tila na mute. Pinaupo ni Enzo si Luna sa sofa at kumuha ng malambot na tuwalya. Si Luna ay nanginginig pa rin, basang-basa. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang namumutlang mukha. Lumapit si Enzo at dahan-dahang ipinatong ang tuwalya sa ulo ni Luna.
Nagsimula siyang magpunas. Ang kanyang mga kilos ay banayad at maingat. Tila ba isang babasaging porselana ang kanyang hawak. Bakit ahit? Basag na tanong ni Luna. Ang kanyang boses ay mahina. Halos hindi marinig. Bakit mo ginagawa ito, Enzo? Hindi lang ito dahil sa utang na loob kay Inay. Masyado nang marami ang isinakripisyo mo. Tumigil ang kamay ni Enzo. Ibinaba niya ang tuwalya at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Luna. Pinipilit itong tumingin sa kanya. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng sala, ang mga mata ni Enzo ay puno ng emosyon na matagal nang kinikim-kim. Dahil matagal na kitang kilala, Luna, pag-amin ni Enzo. Ang kanyang tinig ay malalim at puno ng senseridad. Noong kolehiyo, madalas akong tumatambay sa library, hindi para mag-aral, kundi para panoorin ka. Nakita ko kung paano ka ngumiti habang nagbabasa ka ng libro. Nakita ko ang mga pangarap sa mata mo bago pa nila ito nakawin. Natigilan si Luna. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang damdamin na akala niya ay patay na. Minahal kita sa malayo, patuloy ni Enzo. Ang kanyang hinlalaki ay marahang hinaplos ang pisngi ni Luna. Para akong hangin. Nasa paligid mo lang yumayakap sa'yo, pero hindi mo nakikita. Nung nalaman kong nagpakasal ka kay Miguel, durog na durog ako. Pero ngayon na nandito ka, hindi ko nahahayaang saktan kanila ulit. Isinandal ni Luna ang kanyang ulo sa dibdib ni Enzo. Narinig niya ang mabilis na tibok ng puso nito. Isang ritmog nagsasabing, ligtas ka na, ligtas ka na. Pumikit siya. At sa kauna-unahang pagkakataon, hinayaan niyang tumulo ang luha, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Ang kanilang mga mukha ay nagkalapit. Nararamdaman ni Luna ang mainit na hininga ni Enzo sa kanyang labi. Isang pulgada na lang. Ang atraksyon ay parang kuryente na dumadaloy sa kanilang pagitan. Gusto niyang humalik. Gusto niyang maramdaman ang pagmamahal na totoo. Ngunit umiwas si Luna. Yumuko siya. Enzo, kasal pa ako. Hindi pa ako malaya. Naintindihan ni Enzo. Hinalikan niya na lamang ang noo ni Luna. Isang halik ng paggalang at pangako. Maghihintay ako, Luna. Kahit gaano katagal. Ang katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng tunog ng cellphone ni Luna na naiwan sa kanyang bulsa. Ang ringtone ay matinis at nakakagulat. Kinuha ito ni Luna. Ang pangalan sa screen ay Miguel. Nagkatinginan sila ni Enzo. Tumango si Enzo. Senyales na sagutin ito. Hello, sagot ni Luna. Pinatatag ang kanyang boses. Ang boses ni Miguel sa kabilang linya ay hindi galit. Ito ay malamig, kalmado, at nakakapanindig balahibo. Ito ang boses ng isang taong wala nang mawawala. Alam ko na, Luna, sabi ni Miguel. Walang sigaw, walang mura. Nakita ko ang resibo. Nakita ko ang CCTV sa labas ng subdivision. Nakita ko kung sino ang sumundo sa'yo. Huminto ang paghinga ni Luna. Umuwi ka na, dagdag ni Miguel, at narinig ni Luna ang pagkasa ng isang bagay na metal sa background. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong hindi lang pera ang mawawala sa ating lahat. Alam ko kung saan nakatira ang pamilya ng abogado mo. Naputol ang linya. Nabitawan ni Luna ang telepono. Ang init ng yakap ni Enzo ay biglang napalitan ng lamig ng takot. Ang hangin na kanina ay nagdadala ng halik. Ngayon ay nagdadala ng banta ng kamatayan. Bumalik si Luna sa mansyon ng mga De Vera, hindi dahil takot siya kay Miguel, kundi dahil tapos na siyang matakot. Ang banta sa pamilya ni Enzo ang huling mitya na nagsindi ng kanyang natitirang pasensya. Kung gusto ni Miguel ng digmaan, ibibigay niya ito, ngunit sa sarili niyang mga termino. Pagpasok niya sa malaking pinto, bumungad sa kanya ang katahimikan ng isang bahay na puno ng mga lihim. Ang hangin ay mabigat, tila ba ang bawat sulok ay nagtatago ng mga multo ng nakaraan. Naabutan niya si Miguel sa sala. Nakaupo ito sa gitna ng makalat na silid.
napapaligiran ng mga basag na bote ng alak at nagkalat na mga litrato. Ang kanyang mga mata ay mapula, ang buhok ay magulo, at ang kanyang suot ay gusot-gusot. Malayo na ito sa Miguel na kilala ng lipunan bilang matikas na tagapagmana. Ngayon, isa na lamang siyang lalaking nawawala sa sarili niyang anino. Nang makita niya si Luna, tumayo si Miguel. Gumewang ito ng bahagya bago niya inihagis ang isang tumpok ng mga litrato sa paanan ng asawa. Ang mga larawan ay nagkalat sa sahig, mga kuha ni Luna na sumasakay sa kotse ni Enzo, mga kuha nila na magkasama sa coffee shop. Akala ko ba martir ka? Garalgal na tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay basag na basag. Akala ko ba tapat ka? Iyon pala, may kalandian ka ring iba habang mo nagpapakaalila ka dito. Tinitigan lamang ni Luna ang mga larawan. Hindi siya yumuko. Hindi siya nagpaliwanag. Ang katahimikan niya ay lalong nagpainit sa ulo ni Miguel. Sumagot ka! Sigaw ni Miguel. At sa lakas ng kanyang boses, parang nayanig ang mga kristal sa chandelier. Kaya ba? Kaya ba ganyan ka makatingin sa akin ngayon dahil may ipinalit ka na? Kaya ba hindi ka na umiiyak? Huminga ng malalim si Luna. Ang kanyang dibdib ay puno ng halo-halong awa at dismaya. Hindi ako umiiyak, Miguel, dahil naubos na ang luha ko noong hayaan mong mamatay ang nanay ko. Sagot ni Luna. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit sa katahimikan ng gabi, ito ay parang kulog. At tungkol sa pagtataksil? Bago mo ako sumbatan, tanungin mo muna ang sarili mo kung nasaan ang asawa ng kaibigan mong si Rachel. Natigilan si Miguel. Kumunot ang kanyang noo. Tila ba sinusubukan niyang iproseso ang sinabi ni Luna sa kabila ng kalasingan? Anong sinasabi mo? Lumapit si Luna. Sa unang pagkakataon, siya ang umatake. Ang babaeng pinili mo kaysa sa akin, ang babaeng dinala mo sa pamamahay na ito para ipamukha sa akin kung gaano ako kababa. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Nasa airport na siya, Miguel. Dala ang pera na nakuha niya mula sa komisyon sa pekeng deal na pinirmahan mo. Umiling si Miguel. Tumatawa ng pilit na parang baliw. Hindi. Mahal ako ni Rachel. Kilala ko siya. Kilala mo siya bilang mayaman. Putol ni Luna. Pero ang totoo, bangkarote na ang pamilya niya. Ginamit ka lang niya para makabangon. At ikaw naman, dahil sa taas ng tingin mo sa sarili mo, nagpagamit ka. Bumagsak ang balikat ni Miguel. Ang katotohanan ay unti-unting lumalatay sa kanyang sistema. Mas masakit pa sa alak na nananalaytay sa kanyang dugo. Napaupo siya sa sahig, tinatakpan ng kanyang mukha ng mga palad. Ang pagtanggi ay napalitan ng paghikbi, isang tunog ng batang naagawan ng laruan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, bumukas ang pinto ng kwarto sa itaas. Lumabas si Doña Carmen, nakasuot ng seda na pantulog. Ang mukha ay puno ng puot. Narinig niya ang lahat. Bumaba ang Doña sa hagdan. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad. Nilapitan niya si Luna. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ikaw, nanggigigil na sabi ni Doña Carmen. Ikaw ang malas sa pamilyang ito. Simula nang dumating ka, puro kamalasan na ang dala mo. Sinisira mo ang anak ko. Sinisira mo kami. Itinaas ni Doña Carmen ang kanyang kamay. Akmang dadapo ang kanyang palad sa pisngi ni Luna. Isang bagay na ilang beses na niyang ginawa noon nang walang kalaban-laban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tumama ang palad sa pisngi. Sinalag ni Luna ang kamay ng biyenan. Mahigpit ang kanyang hawak sa pulso ng matanda. Naramdaman ni Doña Carmen ang lamig at tigas ng mga daliri ni Luna. Nanlaki ang mga mata ng Doña sa gulat. Huwag niyo akong dadampian ulit. Madiin na babala ni Luna. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa kaluluwa ng matanda. Tapos na ang panahon ng pananakit niyo. Hindi na ako ang basahan na pwede niyong tapakan kapag marumi ang sapatos niyo. Binitawan ni Luna ang kamay ni Doña Carmen ng pabigla, dahilan upang mapaatras ang matanda.
Hinawakan ni Carmen ang kanyang pulso, nanginginig sa galit at takot. Hindi na niya kilala ang babaeng nasa harap niya. Bago pa man makasigaw ulit si Doña Carmen, tumunog ang doorbell ng mansyon. Isang tunog na formal at mapilit. Pumasok ang family lawyer ng mga De Vera, si Attorney Go. Ang mukha nito ay seryoso, walang bahid ng pakikiramay. May dala itong isang puting sobre. Attorney, anong ginagawa mo dito ng ganitong oras? Tanong ni Miguel, pilit na tumatayo mula sa sahig. Tulungan mo kami. Kasuhan mo ang babaeng ito. Umiling si Attorney Go. Hindi siya tumingin kay Miguel, kundi kay Doña Carmen. I'm sorry, Doña Carmen. Miguel, nandito ako para ihatid ang notice mula sa bagong may-ari ng mansyon at ng kumpanya. Iniabot niya ang sobre kay Miguel. Nanginginig na binuksan ito ng lalaki. Ang Zenith Holdings ay formal nang inangkin ang lahat ng inyong ari-arian bilang kabayaran sa utang. Paliwanag ng abogado. Mayroon kayong 48 oras para lisanin ang premises na ito. Ang bagong may-ari ay nagbigay ng utos na walang kahit anong gamit, liban sa mga personal na damit, ang pwedeng ilabas. Sino? Sigaw ni Doña Carmen, hysterical. Sino ang walang hiyang may-ari na yan? Gusto ko siyang makausap. Idedemanda ko siya. Makikita niyo siya, sagot ng abogado. Inimbitahan kayo ng bagong may-ari sa charity ball bukas ng gabi. Doon daw kayo mag-usap para sa final settlement. Napatingin si Miguel kay Luna. Nakatayo lang si Luna sa gilid, tahimik, hindi nagulat. At sa sandaling iyon, isang kilabot ang gumapang sa gulugod ni Miguel. Isang hinala na masyadong nakakatakot isipin. Luna! Bulong ni Miguel. Hindi sumagot si Luna. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kwarto ng mga katulong. Kinuha niya ang kanyang maliit na maleta. Ang parehong maleta na dala niya noong una siyang pumasok sa bahay na ito. Wala siyang ibang kinuha. Paglabas niya ng mansyon, hindi na siya lumingon. Ang tunog ng gulong ng kanyang maleta na gumugulong sa semento ay nagsilbing huling musika ng kanyang paglisan. Sa likod niya, narinig niya ang hagulgol ni Doña Carmen at ang pagsigaw ni Miguel. Ngunit ang mga tunog na yon ay tila nanggagaling na sa ibang mundo. Sumakay si Luna sa taxi na naghihintay. Tumingin siya sa bintana habang papalayo ang sasakyan. Ang mansyon ng De Vera ay unti-unting nilamon ng dilim ng gabi. Bukas, sa ilalim ng mga ilaw ng charity ball, ang katotohanan ay lilitaw na. At sa wakas, ang hustisya ay magkakaroon ng mukha. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong kristal ng dambuhalang chandelier. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango, champagne at bulaklak. Ngunit para kay Miguel at Doña Carmen, ang amoy na ito ay nakakasulasok. Nakatayo sila sa gilid ng bulwagan, suot ang kanilang pinakamagarbong kasuotan. Si Carmen sa kanyang kumikinang na gintong terno at si Miguel sa kanyang tuxedo. Ngunit sa likod ng kanilang pormadong anyo ay ang panginginig ng takot. Ito ang charity ball, kung saan ipapakilala ang bagong may-ari ng Zenith Holdings, ang kumpanyang bumili sa lahat ng kanilang utang at ari-arian. Ito ang huli nilang pag-asa. Kailangan nilang makuha ang loob ng investor na ito. Kailangan nilang magmakaawa. Ayusin mo ang tayo mo, Miguel, bulong ni Doña Carmen, bagamat nanginginig din ang kanyang sariling mga kamay na mahigpit na nakakapit sa kopitan ng alak. Kailangan nating magmukhang kagalang-galang. Ipapakita natin sa kanila na ang mga De Vera ay hindi basta-basta natitibag. Tumango si Miguel, pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay malikot, naghahanap ng kakampi sa dagat ng mga mukha. Ngunit ang mga dating kaibigan nila sa negosyo ay umiiwas ng tingin. Ang balita tungkol sa kanilang pagkalugi at ang iskandalo ng nawawalang pondo ay kumalat na parang apoy. Sa gabing ito, sila ay parang mga ketongin na nakasuot ng seda. Biglang namatay ang mga ilaw sa bulwagan at isang spotlight ang tumutok sa gitna ng entablado.
Tumahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tugtog ng orkestra na nagpapataas ng tensyon. Ladies and gentlemen, panimula ng MC, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Please welcome the chairman of Zenith Holdings and the founder of the Teresita Abad Foundation, Miss Luna Abad. Parang tinamaan ng kidlat si Miguel. Nanigas si Doña Carmen. Luna Abad? Bumukas ang dambuhalang pinto sa tuktok ng hagdanan. Mula sa dilim humakbang palabas ang isang figura na nagpatigil sa paghinga ng lahat. Hindi ito ang Luna na nakasuot ng lumang duster at laging nakayuko. Ang babaeng nakatayo sa ilalim ng spotlight ay nakasuot ng isang nagniningning na pulang gown na yakap ang bawat kurba ng kanyang katawan. Kulay ng dugo, kulay ng apoy, kulay ng kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng elegante na nagpapalitaw sa kanyang mahabang leeg at sa kumikinang na diamanteng kwintas na suot niya. Sa kanyang tabi, nakahawak sa kanyang braso bilang escort at protektor ay si Attorney Enzo Rivera. Naglakad si Luna pababa ng hagdan. Bawat hakbang ng kanyang takong sa marmol na sahig ay tila tibok ng puso ng mga taong nanakit sa kanya. Ang kanyang baba ay nakataas. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kumpiyansa. Hindi maari. Bulong ni Doña Carmen, ang kanyang mukha ay namutla na parang bangkay. Ang katulong, ang basahan, nang makarating si Luna sa entablado, kinuha niya ang mikropono. Tiningnan niya ang daan-daang bisita at sa huli, ipinatong niya ang kanyang tingin sa sulok kung saan nakatayo ang pamilya De Vera. Magandang gabi, panimula ni Luna. Ang kanyang boses ay malinaw, buo at walang bahid ng takot. Marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ang isang dating utusan ay nakatayo dito ngayon bilang may-ari ng kumpanyang inyong tinitingala. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Namatay ang aking ina, si Teresita, dahil wala kaming 5,000 piso. Patuloy ni Luna. Ang kanyang boses ay bahagyang gumaralgal, ngunit agad niya itong binawi. Namatay siya habang ako ay nagmamakaawa sa pamilyang pinagsilbihan ko ng tapat. Ang pamilyang De Vera. Itinuro niya sina Miguel at Carmen. Ang spotlight ay lumipat sa mag-ina na ngayon ay nabulag sa liwanag at sa kahihiyan. Ginamit nila ang pera ng kanilang mga empleyado para sa luho, sabi ni Luna. Habang sa malaking screen sa likod niya ay lumabas ang mga dokumento ng bangko, ang ebidensya ng embezzlement, ang mga pekeng transaction, at ang mga iligal na paglilipat ng pondo na pinirmahan ni Miguel mo. Ito ang tunay na mukha ng pamilyang De Vera, dagdag pa ni Luna. Mga magnanakaw na nagtatago sa likod ng apelyido at magagarang damit. Ang bulwagan ay napuno ng singhap at galit na bulungan. Ang mga dating kasosyo ni Doña Carmen ay umiling at tumalikod. Ang mga matapobreng kaibigan ni Miguel ay nagsimulang magbulungan ng mga insulto. Ito ang kamatayang panlipunan, mas masakit pa sa pisikal na sugat para sa mga taong nabubuhay sa imahe. Hindi nakatiis si Miguel. Ang hiya at galit ay sumabog sa kanyang dibdib. Tumakbo siya patungo sa entablado, ang kanyang mukha ay pula at pangit sa galit. Luna, asawa mo ako. Paano mo ito nagawa? Sigaw ni Miguel. Akmang aakyat ng hagdan para hawakan si Luna. Ngunit bago pa siya makalapit, isang matipunong katawan ang humarang sa kanya. Si Enzo. Tinulak ni Enzo si Miguel ng bahagya, sapat lang para mapaupo ito sa sahig. Huwag na huwag mo siyang hahawakan gamit ang marurumi mong kamay, Miguel. Wala ka ng karapatan sa kanya. Tiningnan ni Luna si Miguel na nakalugmok sa paanan ng hagdan. Dati, ang tingin niya sa lalaking ito ay langit. Ngayon, isa na lamang itong langaw na kailangang paliparin. Bumaba si Luna ng ilang hakbang para magpantay ang tingin nila ni Miguel. Hustisya lang ang ginawa ko, Miguel, malamig na sabi ni Luna. Binili ko ang utang nyo.
Binayaran ko ang mga empleyadong ninakawan nyo gamit ang sarili ninyong assets. At ngayon, tumingin siya kay Doña Carmen na ngayon ay inaalalayan ng security guard dahil tila hihimatayin na ito sa sobrang kahihiyan. Ngayon, kukunin ko ang mansyon, pagpapatuloy ni Luna. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo hahayaang tumira sa kalye. Bilang dating pamilya, may inihanda akong matitirhan para sa inyo. Inilabas ni Luna ang isang susi, isang luma at kinakalawang na susi. Ito ang susi ng bahay ng nanay ko sa San Juan, sabi ni Luna, at inihagis niya ito sa tapat ni Miguel. Yung bahay na may butas ang bubong, yung bahay na binabaha kapag umuulan, yung bahay na tinawag niyong lungga ng daga. Doon kayo titira para maramdaman ninyo kung paano mabuhay ang mga taong tinapakan ninyo. Natahimik ang buong ballroom. Ito ang pinakamalupit at pinakamakatarungang parusa. Hindi kulungan, kundi ang maranasan ang kahirapan. Luna, parang awa mo na. Humagulgol si Miguel, inaabot ang laylayan ng gown ni Luna. Mahal kita, patawarin mo ako. Magbabago ako. Hinila ni Luna ang kanyang gown palayo. Huli na ang lahat para sa pag-ibig, Miguel. Ang natira na lang ay ang bayarin. Tumalikod si Luna. Naramdaman niya ang kamay ni Enzo sa kanyang likod. Mainit, totoo, at nagbibigay lakas. Tayo na! Bulong ni Enzo. Naglakad sila palabas ng ballroom. Ang mga tao ay kusang humawi para bigyan sila ng daan, tila mga alon na nagbibigay pugay sa tunay na reyna. Sa likod nila, narinig ni Luna ang iyak ni Doña Carmen at ang paulit-ulit na pagtawag ni Miguel sa kanyang pangalan. Ngunit sa bawat hakbang papalayo, humihina ang mga boses na yon. Ang bigat sa dibdib ni Luna na ilang taon niyang dinala ay tuluyan nang nawala. Ang hangin sa labas ng hotel ay sariwa at malaya. Sa wakas, nakahinga na siya. Tumingin siya kay Enzo at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang hinaharap na hindi na madilim. Ang init ng tanghali ay tila apoy na tumatagos sa manipis at kalawanging yero ng maliit na bahay sa San Juan. Dito, sa lugar na tinawag nilang impyerno, nakaupo si Doña Carmen sa isang lumang silyang yantok na may sira ang sandalan. Ang kanyang balat, na sanay sa lamig ng aircon at haplos ng mamahaling lotion, ay puno na ngayon ng pantal dahil sa init at kagat ng lamok. Ginamit niya ang isang piraso ng karton para paypayan ang sarili, ngunit ang hangin na umiikot sa loob ng bahay ay mainit at maalikabok. Sa maliit na kusina, naamoy lansa ng pritong tuyo mula sa kapitbahay. Nakatayo si Miguel. Nakatitig siya sa huling lata ng sardinas na nakapatong sa mesa. Miguel, wala bang tubig? Reklamo ni Doña Carmen. Ang boses ay garalgal at pagod. Uhaw na ako. Ang lasa ng tubig sa gripo ay parang kalawang. Wala na tayong mineral water, ma. Sagot ni Miguel nang hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay wala ng buhay. Wala na tayong pera. Kung gusto mong uminom, magpakulo ka na lang. Natahimik ang Donya. Napatingin siya sa paligid, sa dingding na may mga bakas ng tulo ng ulan, sa sahig na semento na magaspang, at sa kawalan ng espasyo. Dito lumaki si Luna. Dito namatay ang nanay ni Luna dahil sa kawalan ng pera. At ngayon, dito sila unti-unting pinapatay ng sarili nilang karma. Napaluha si Miguel. Naalala niya kung paano niya pinagsarhan ng pinto si Luna noong gabing iyon. Ngayon, naiintindihan na niya ang pakiramdam ng walang matakbuhan. Ang gutom, ang init, at ang kawalan ng pag-asa ay hindi na mga salita lamang, kundi realidad na gumagapang sa kanyang sikmura araw-araw. Samantala, malayo sa ingay at init ng Maynila, nakatayo si Luna sa harap ng isang puntod sa isang tahimik na sementeryo sa Bulacan. Ang simoy ng hangin ay presko, dala ang amoy ng damo at sampagita. Inilapag ni Luna ang isang basket ng sariwang prutas at mga puting rosas sa ibabaw ng lapida ni Teresita Abad.
Hinaplos niya ang pangalan ng ina na nakaukit sa marmol. Inay, bulong ni Luna, at ang kanyang ng ngiti ay payapa. Wala nang bahid ng pait. Tapos na po. Nabawi ko na ang dangal natin. Hindi ko sila sinaktan gamit ang dahas. Hinayaan ko lang silang maranasan ang buhay na pilit nilang inalis sa atin. Isang paru-paro ang dumapo sa mga bulaklak. Pakiramdam ni Luna, ito ang yakap ng kanyang ina. Masaya na ako, inay, dagdag pa niya. Hindi dahil mayaman na ako, kundi dahil malaya na ako. Wala nang utos, wala nang pangaalipusta. Ako na ang may-ari ng sarili kong oras. Tumayo si Luna at pinagpag ang kanyang palda. Sa di kalayuan, nakasandal sa isang puno si Enzo, matiyagang naghihintay. Nang magtama ang kanilang paningin, lumapit ang binata. Hindi ito nagsalita. Inabot lang nito ang kanyang kamay. Kinuha ito ni Luna. At ang init ng palad ni Enzo ay nagbigay ng katiyakan na hindi na siya muling maglalakad ng mag-isa. Dinala siya ni Enzo sa isang pribadong resort sa Batangas ng hapong iyon. Ang dagat ay kalmado, ang kulay ng langit ay naghahalo sa kahel at lila habang papalubog ang araw. Naglakad sila sa buhanginan nang walang sapin sa paa. Ang tunog ng alon na humahampas sa pampang ay musika sa kanilang mga tainga. Luna! Basag ni Enzo sa katahimikan. Huminto siya sa paglalakad at hinarap ang dalaga. Ang mukha ni Enzo, na laging kalmado at profesional sa korte, ay ngayon ay puno ng kaba. Bakit, Enzo? Tanong ni Luna. Huminga ng malalim si Enzo. Lumuhod siya sa buhanginan. Napahawak si Luna sa kanyang bibig. Bumilis ang tibok ng puso niya. Wala akong dalang singsing na may malaking diamante. Panimula ni Enzo. Dahil alam kong hindi mo kailangan ng mga bagay na kumikinang para sumaya. Nakita ko kung paano mo tinalikuran ang yaman ng mga Devera para sa prinsipyo mo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Enzo ang isang singsing. Hindi ito ginto. Ito ay gawa sa pilak. Simple. Ngunit may nakaukit na maliliit na alon. Simbolo ng dagat kung saan sila naroon ngayon. Ang inaalok ko sa iyo ay hindi paglilingkod, kundi pagtutulungan. Sabi ni Enzo, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Hindi kita gagawing reyna na nakaupo lang sa trono at lalong hindi kita gagawing katulong. Gusto kitang maging kapareha, kasama sa hirap, kasama sa ginhawa, kasama sa pagtulong sa iba. Luna, pwede bang ako naman ang piliin mo? Pumatak ang luha ni Luna. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng paghilom. Sa loob ng mahabang panahon, ang pag-ibig para sa kanya ay sakripisyo, pagtitiis, at pagpapakumbaba. Ngayon lang niya naintindihan na ang tunay na pag-ibig ay nagpapataas, hindi nagpapababa. Oo, Enzo, sagot ni Luna. Ang boses ay puno ng galak. Ikaw ang pipiliin ko, araw-araw. Isinuot ni Enzo ang singsing sa daliri ni Luna. Tumayo siya at niyakap ang dalaga ng mahigpit. Sa ilalim ng papalubog na araw, nagdikit ang kanilang mga labi. Isang halik na malumanay, puno ng respeto at nangangako ng habambuhay na katapatan. Ang nakaraan ay tinangay na ng alon. Ang naiwan na lang ay sila at ang malawak na karagatan ng posibilidad. Lumipas ang 2 taon. Ang Teresita Abad Foundation ay naging isa sa pinakamalaking charitable organization sa bansa. Kilala si Luna hindi bilang ang dating asawa ng bilyonaryo, kundi bilang ang ina ng tondo. Isang babaeng nagpapatayo ng mga libreng kusina, nagpapaaral ng mga batang lansangan, at nagbibigay ng legal na tulong sa mga inaabuso sa tulong ng kanyang asawang si Attorney Enzo Rivera. Isang Sabado ng umaga, nagising si Luna dahil sa amoy ng sinangag at kape. Ang sinag ng araw ay tumatagos sa puting kurtina ng kanilang simpleng bahay sa Tagaytay. Walang ginto, walang kristal, pero puno ng halaman at liwanag. Bumangon si Luna at naglakad papunta sa kusina. Nakita niya si Enzo na nakatalikod, nagpiprito ng itlog
habang sumasayaw sa mahinang tugtog ng radyo. Nakasuot ito ng apron na may nakasulat na Best Husband. Lumapit si Luna at niyakap si Enzo mula sa likod. Isinandal niya ang kanyang pisngi sa likod ng asawa, ninanamnamang init at ang pakiramdam ng pagiging ligtas. "Good morning, Mrs. Rivera," bati ni Enzo at humarap ito para halikan siya sa noo. "Umupo ka na. Luto na ang agahan. Hindi ka pwedeng magpagod ngayon. May ocular visit tayo sa orphanage mamaya." Umupo si Luna sa mesa. Tiningnan niya ang pagkain. Simple lang, itlog, sinangag, at tuyo. Pero para sa kanya, ito ang pinakamasarap na piging sa mundo dahil inihanda ito ng may pagmamahal. Habang kumakain sila, napag-usapan nila ang balita. Nabasa ni Enzo sa dyaryo na ang dating mansyon ng mga De Vera ay giniba na upang tayuan ng isang public hospital. Tungkol naman kay Miguel at Doña Carmen, wala nang masyadong balita. Ang huling sabi, nagtitinda daw ng kakanin si Miguel sa palengke habang si Doña Carmen ay laging nakadungaw sa bintana. Tulala, hinihintay ang yaman na hindi nababalik. "Galit ka pa ba sa kanila?" tanong ni Enzo habang hinahawakan ng kamay ni Luna sa ibabaw ng mesa. Ngumiti si Luna at umiling. Ang kanyang puso ay magaan na parang balahibo. "Wala na, Enzo," sagot niya. "Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Para sa akin yon. Para hindi ko nadala ang bigat ng nakaraan. Sapat na ang parusa ng buhay sa kanila. Ang mahalaga, tayo. Masaya tayo at nakakatulong tayo." Tumango si Enzo at hinalikan ang likod ng palad ni Luna. Sa labas, ang mga ibon ay umaawit. Ang hangin ay presko. Ang buhay ay patuloy na umaagos. Si Luna, ang dating babaeng puno ng pighati, ay natagpuan na ang kanyang sariling liwanag. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil natuto siyang mahalin ang sarili at natagpuan ng lalaking marunong magmahal sa kanya pabalik. Ito ang kanyang bagong umaga. At sa wakas, ito ay pagmamay-ari niya ng buong buo. At diyan, nagtatapos ang kwento ng pagbangon at pag-ibig ni Luna. Isang patunay na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, laging may nakalaang mas maningning na umaga para sa mga pusong marunong maghintay at lumaban. Sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, na sinamahan kami mula sa unang patak ng luha ni Luna hanggang sa huling napamangiti ng kanyang tagumpay, taos-puso po kaming nagpapasalamat. Aaminin ko po, habang isinusulat namin ang kwentong ito, lalo na noong eksenang pumanaw si Inay Teresita sa ilalim ng ulan, bumigat din ang aking dibdib at hindi ko napigilang maluha. Pakiramdam ko ay karga ko rin ang sakit na naramdaman ni Luna nung isinarado sa kanya ang pinto ng pag-asa. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hango sa mga bulong ng realidad, sa mga kwento ng ating mga ina, kapatid at kaibigan na tahimik na nagtitiis at nagsasakripisyo. Nais naming ipaalala na ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang regalo na ibinibigay natin sa ating sarili upang tuluyan na tayong makalaya. Tulad ng isang sugat na naghilom, nagiiwan man ito ng peklat, ito naman ay nagiging tanda ng ating katatagan. Ngayon, gusto ko pong hingin ang inyong opinyon dahil alam kong marami sa inyo ang nanggigigil kanina. Para sa inyo, sapat na ba ang naging parusa kay Miguel at Doña Carmen na mamuhay sa hirap? O sa tingin niyo ay dapat silang nakulong? Sang-ayon ba kayo sa desisyon ni Luna na patawarin sila sa huli? Gustong-gusto po naming mabasa ang inyong mga saloobin sa comment section. At kayo po, saan niyo po pinapakinggan ang kwentong ito ngayon? Kayo po ba ay nasa ibang bansa, nagpapahinga matapos ang trabaho, o kasama ang pamilya sa bahay? I-comment niyo naman po sa ibaba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong mapukaw na damdamin. Muli, ito po ang Lihim ni Luna.
Ito ang kwentong puso. Ako po si Clara, nag-iiwan ng paalala na ang tunay na yaman ay nasa busilak na puso. Hanggang sa muli nating kwentuhan.